na po tayo sa ating banal na gampanin. Awitin po natin ang page 72, Pagpipigil. Ang anyo ng masama ay aking kumakaway. Layo ay sirain ang aking buhay. Hindi sa ang sunod po nating awit, page 147. Magsanay lagi sa kabanat. Dapat malaman ko'y kanya
tuwing may Panginoon upang sa amin siya ay magulong. Sa araw na ito ng pagsamba, lahat tayong magsiyawi, dumalangin mong iras, pakinggan ang turo ng sugong mga ngaran, magsanalangin sa tungkulin at iwag bayaan ang mga araw ng Diyos ay ingatan. Hawak kang mahigpit sa pusong ibigay, magtapat hanggang sa kamatayan. Sa araw na ito ng pagsamba, lahat tayo'y magsiyawi, dumalangin umigas, pakinggan ang turo ng sugong mga ngaran, magsanalangin sa kamatayan, magsanalangin sa kamatayan. Mga kapatid, ang huling awit po natin, page 55, Tuksong Malupit.
sama-samang magsitindig at tayo po ay manalangin. Handa po natin ang ating mga sarili sa pakipagnayan sa presensya ng ating Panginoon. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa hapon pong ito, dakilang Ama, narito po kaming ilan po mga hamak at mga walang kabuluhan po, mga alipin. Sama-samang nakapanindigan sa iyong banal na harapan, bagamat hindi po natitiklop ang aming mga tuhod, ay nangaimpapa naman ang aming mga puso. Kumikilala kami at tumatanaw ng isang malaking utang na loob sa iyong dakilang harapan. Dahil lang po sa iyong mayamang pag-ibig at pagkapalang walang sawang ipinagkakaloob po sa bawat isa sa amin. Sa kabila po ng aming naging kalagayan, nilakaran sa isang linggong nagdaan ay narito pa rin po kami. At sama-sama kami at tagalin namin sa pagkakataong ito ang aming buhay at ng aming lakas. At ang buong karapatan at pagkakataon na kami muling makaharap sa iyo. Dahil po dito, Ama, ang higit sa lahat na amin pong ipinagkapasalamat ay ang salita ng buhay, ang katotohanan, ang liwanag ng iyong mga aral, ang espiritu ng katotohanan. Pinapagliwanag po sa mata ng aming mga puso. Nakilala ka namin na ikaw ang iisang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Sa iyong mayamang habag at awa ay inariw po kaming mga anak. Sa kabila na kami ay nasa dating kalagayang hindi kinikilalang iyong mga anak at iyong bayan. Ngunit sa huling kapanahonang ito, sa bansang ito na aming sinilangan, inariw po kami na iyong mga tunay na anak. Kinupkup po kami at inilaan sa mga dakilang kapangakuan. Dakilang Ama, dahilan po sa biyayang ito, sa kapalaran ito, sa banal na pagkatawag na ito, na itinawag po sa bawat iya sa amin, ay kaharian ng mga saserdote, nag-aalay ng mga hain ng papuri at pagluwalhati sa iyo. Wala po kaming maaaring itumbas at ibayad sa iyong mayamang pag-ibig at kabutihan sa bawat isa sa amin, kundi maliban na lamang po ang sa ganitong mga paraan na sa tuwing sasapit ang oras at sandali ng aming pananambahan. Sama-sama kami, mabuklod ang aming mga puso at damdamin ng banal na kaisipang nagmumula sa iyo, upang ikaw, dakilang Ama, ay pagsamasamahan naming purihin, dakilain, parangalan ka namin at sambahin po namin ang iyong dakila at banal mo pong pangalan. Amen. Dakilang Ama, narito po ang bawat iya sa amin. Ang aming buhay at pagkatao ay hindi po namin maaaring mailingid sa iyong dakilang kaalaman. Ang hinaka ng aming mga puso, ang nilalaman ng aming mga pag-iisip, at ang mga malalalim na bagay ng aming mga buhay sa pinakadulong bahagi ng haka ng aming mga kalagayan na hindi po namin maaari mailingid sa iyong dakilang kaalaman. Ikaw ang Diyos na siyang nakakaalam ng lahat ng mga bagay, ang mga suliranin ng bawat iya sa amin, ang mga pagkukulang ng bawat iya sa amin, ang mga kapintasan ng bawat iya sa amin. Dahil po dito, Ama, ay isinusuko po namin sa iyong banal na harapan ang aming buong pagkatao, na kung sakali man na sa oras na ito ay nakasumpong kasami ng mga pag-aalinlangan, mga pagkukulang, mga pagkakamali, mga bagay na din naging katanggap-tanggap sa iyong dakilang paningin. Ituring na lang po saan itong buo ng aming mga kahinaan. Sayamang ikaw ang may sabi na mapapala ang iyong mga alipin na hindi mo ninaari pa ang kanilang mga kasalanan. Sapagat sa pamagitan ng iyong anak na siya pampalubog loob sa aming mga kasalanan, ay patuloy kaming naipamanhik sa iyong dakilang harapan. Kahit sa oras na ito, dakilang Ama, igawad po sa bawat iya sa amin ang iyong banal na pagkapala, ang iyong bendisyon sa kalilinis at sa kapagkapatawad ng lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan. Dakilang Ama, alalahain mo po ang lalaking italaga mo sa bawat isa sa amin, sa bawat panahon at pagkakataon, upang maitayo at maitindig ang isang payapang tahanan, ang isang payapang bayan na umaalinsunod sa iyo mga palatuntunan. Nagtadalaga ka ng iyong mga kinakasangkapang mga bangara. Sa magitan po ng kahaliling tagapangasiwa, kapatid na Ruel Santiago, ang punong lingkod sa kalaganapan ng iyong mga anak na tinatawag sa bawat dako, katulong ang bawat isa sa amin. Sa pamagitan po ng buklod ng pagkakaisa, sa pamagitan ng damdamin ng malasakit ng bawat isa.
ay patuloy kaming nagkakatipon-tipon, kakasama-sama sa isang banal na pagkakaisa nagmumula sa iyo. Sa panahon ng pagkasangkapan po sa amin ay igawa po sa amin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na iyong ipinangako na magkapaalala sa amin ng lahat ng mga bagay. Masaysay na mabuong binis at katapatan sa gitna ng iyong mga anak. Nakita mo po ang bawat iya sa amin. Patuloy na nagkakaisa sa isang damdamin ng pagsunod, ng pagtalima sa lahat ng mga bagay na magbibigay kapurihan at kaluguran ng iyong dakilang pangalan. Dakilang Ama, tulungan mo rin po ang bawat iya sa amin. Nabubuhay po kami sa daigdig na ito, ang bawat iya sa amin ay may mga nagtataglay ng mga mabibigat na karamdaman. Ang karamdaman na siyang ipinahintulot ko upang aming mapagsanayan. Napagsanayan ang aming pag-iisip na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay. Ikaw din na nag-aalis ng buhay. Kung kaya ang karamdamang tinataglay ng bawat iya sa amin ay nasa iyong dakilang kapangyarihan na alisin at tawiin ito kung iyong mamarapatin. Ngunit, hindi sa ikaw ay aming pinag-uutusan, kundi kami nakikiusap na may pamamanhid na ang kalusugan nagmumula sa iyo ay magiging gabay namin sa isang masiglang paglilingkod sa iyong banal na harapan. Kaya tulungan na rin po ang iyong mga alipin na nasa ganitong kalagayan. Ang aming kapatid na Luz Beminda Santiago, kapatid na Danilo Santiago Jr., ang kapatid na Loyola Mangguban, kapatid na Richilda Mendoza, ang iba naming mga kapatid na nasa ganito ring kalagayan, at ang aming mga kapatid na may mga kaedar na sa buhay. At sila na hindi nila naalaman ng karamdamang nasa kanilang katawan. Ang lahat ng ito ay nangyayari sa bahagi ng aming kalikasan, na matuto kaming magpahayag ng aming mga pakikiusap, na kami ay umunawa na ikaw ang makapangyarihang Diyos na nagbibigay ng lahat ng mga bagay, na mula sa luklukan ng iyong awa ay sinasabog mo po ang maraming pagkapala. At tulungan na rin po at dinggin sa langit ang aming mga pakiusap upang ang kalusugan nagmumula sa iyo. Sa tuwi-tuwi na sa tuwing dumarating ganitong pagkakataon, ang bawat hininga ng buhay at ang bawat lakas na aming nagugugol sa aming pamumuhay sa daigdig na ito ay magamit lamang namin sa tuwi-tuwi na sa isang masiglang paglilingkod na maging kasiyahan namin palagi ang umawit at dumalangin at mag-alay ng mga haing ukol sa Espiritu na siyang hinahanap mo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Dakilang Ama, ikaw ang Diyos ng langit na nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Sa daigdig na pinaglagakan mo po sa amin ay maraming mga tukso sa buhay, kaaway sa pananampalataya na nagdudulot ng suliranin ng aming mga kalooban, ng aming mga pag-iisip. Ngunit nananalig kami, dakilang Ama, na ang mga pagsubok na ito ng buhay sa iba't ibang larangan na aming kinakaharap, na kadalas ay nagdudulot ng kalungkutan sa puso ng iyong mga anak, ay aming malalampasan sapagkat lahat ay aming magagawa. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapalakas sa bawat isa sa amin. Ay tulungan na rin po kami na sa paghakbang ng aming mga paa sa landas ng kabanalan ay magawa namin sa pag-ibig at pananampalataya na malakaran ng buong liwanag ng iyong mga salita, na maging panuntunan ng bawat isa sa amin, na sa aming mabubuhay ay makaasa kami palagi sa iyong kapangyarihan. Na ikaw ang may pangako na sa noong paraan hindi mo po kami pabayaan at hindi mo po kami pagkukulangin at hindi mo po hahayaan ang bawat isa sa amin ay manatili sa landas ng kawalan ng pag-asa, kundi mananatili sa amin ang lakas ng aming mga kalooban na harapin ano man ang kalbaryo ng tiisin at pagsubok sa buhay nito na aming haharapin at hinaharap. At kami naman ay hindi magsasawa na sa tuwi-tuwi ay dumulog sa iyong dakilang kapangyarihan, na lubusin mo na po sana sa amin ang iyong makagandahang loob. At sa oras na ito, igawad po sa amin ang iyong banal na pagkapala, ang iyong bendisyon sa lahat ng kapangyarihan at espiritu na nagmumula sa iyong dakilang kaitaasan. Dakilang Ama, sa oras na ito, ay darago po kami sa pag-aaral ng iyong mga salita.
Sa pamagitan po ng bukas na kalat at hamang mong kinakasangkapan ay loobin mo po na padaluin sa bawat iya sa amin ang iyong mga aral na magsisilbing tanglaw sa landas ng buhay at kapalarang aming nilalakaran, hindi lang namin marinig, kundi magkaroon ng pitak sa aming mga puso. Na ito po ay aming malakaran at may sa kabuhayan habang pinautang mo po kami ng buhay at mga kalakasan. Tulungan mo po ang bawat iya sa amin. Nabubuhay po kami sa maraming mga pangailangan. Ang pangailangan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ang pangailangan ng iyong mga anak sa bawat tahan ng kanilang kinaroroonan. Ang mga nangingibang bayan naming mga kapatid. Ang mga kabayan naming nasa mga dako na kanilang kinaroroonan. Bagamat hindi namin sila kasama na personal sa ganitong gawain, ay kabahagi naman namin sila sa banal na pagkakatipon sa oras na ito. Na ang pagkakatipong ito na aming sinasagawa, ikaw ang may sabi na sa ating aming lalasapin, ang tinapay ng nabuhay salita ng katotohanan ay hindi lamang po namin inaalala ang kahalagahan ng kamatayan ng aming Panginoon, ng katumbas ng kamatayan ay buhay sa bawat iya sa amin, at ang kanyang kamatayan ay nagpapaalala na naghihintay kami na tagilan ng pag-itiis, at ang bawat iya sa amin ay darating ang panahon sa mamamagitan ng isang mapalad na pag-asa na ang buhay na ito na may kamatayan ay mapapalitan ng walang kamatayan. Ang buhay na ito na may pagkasiphay at kalungkutan at kalumbayan ay mapapalitan ng lubusang kaligayahan. Umaasa kami, Panginoon. Sa oras na ito ay iragawad po sa amin ng iyong banal na pagkapala. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Patuloy tayo mga kapatid sa ating banal na gampanin sa mga sandali pong ito, at tayo po ay nasa lalong pinakamahalang bahagi na ng ating pag-itipon ngayong unang linggo ng buwan ng Disyembre, taong 2020. At hindi na po magkatagal ay nalapit na rin ang araw ng ating pasalamat. Bagamat meron na po mga inisyal na panukala at mga patakara, ipahayag sa mga kapatid. Maliwanag po na hindi tayo makapagsasagawa ng tinatawag na General Assembly sapagkat nananatili pa rin tayo sa tinatawag na quarantine ng ating bansa. Ngunit ito po'y maidadaos sa paraan na kinaroroonan ng mga kapatid, mga distrito o mga lokal ng ating mga kapatid. At ang iba naman po ay makita ng online na pakikipag-ugnayan dun po sa ating sistema ng ating pagkapasalamat. At kung kaya't akin na rin po pinapalalahanan ng lahat ay magsipaghanda sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng mga natapos na video ng kanilang mga awit, chorus, duet, or individual. At sa gayon ay kung matapos na po yung mga proseso ng mga bahagi ng ating mga awitan na iyan po ay kadala natin sa ating OBS CBN procedure natin sa Manila para ma-load dun sa pagkapalabas ng ating mga awit na handog sa ating Panginoon. Mga kapatid, sa pag-aaral ito ay isang magandang paksa na ating katalakayin sapagkat hindi po tayo makaiiwas sa buhay na ito na makisama sa mga tao makaugnayan, na mga tao pinaniwalaan natin hindi karapat-dapat. Mga taong maaaring ginahal natin, ngunit hindi naman narapat na ating panatilihang makasama sa ating pamumuhay sa buhay na ito. Sa ating business, engagement, sa ating pakikipag-kapwa-tao, sa ating mga kaibigan, pakikipagkumpare, sa ating pakikipag-ugnayan na tinatawag na yung ating kalagayan ng pakikipagkapwa ay meron pang rules na sinusunod, may mga tuntuning pinakikilala ang banal na kasulatan kung paano po tayo mamumuhay ng payapa, tahimik, mawala sa atin ng alinlangan, mawala sa atin ng gulo, mabubuksan ang ating isipan ng kaisipan ng isang payapang pamumuhay kahit nag-iisa tayo o meron tayong kasama sa buhay, anumang larangan, kalagayan na meron tayo ay mabubuhay tayo sa kaparatagan ng ating
paglilingkod at pamumuhay sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat sa huli, isa lang naman ang dapat nating makasama. Ang asawa mo, iiwan ka niya pag namatayan. Anak mo, aalis yan. Kaibigan mo, pag hindi ka na nakakabigan, mawawalan ka na ng kaibigan. Anak mo, ay ganun din. Maaaring hindi manatili mong kasama. Kaya nga sabi ng Biblia, isa lang ang pinakamahalaga nating makasama. Lumakad kang kasama ng iyong Diyos. Kaya nga sa magitan ng isang paksa na may ganitong pahayag, ang kabanalang paraan ng pakikisama ng kapatid sa IDB sa mga hindi kapananampalataya ay tinuturo ng banal na kasulatan. Meron pong uri ng pakikisama sa hindi kapananampalataya. Pag hindi kapananampalataya, hindi naman po tayo binabawalang huwag makisama. Kung ang anak mo hindi kapananampalataya, hindi mo na maiiwasa, hindi makausap, makaisa, makakasama sa bahay o sa tahanan. Kung yan ay business partner mo, hindi mo rin maiiwasan, hindi kayo mag-usap. At hindi kayo magkaroon ng talakayan sa anumang mga bagay na nais ninyong gawin. Mga kapatid. Ngunit, meron pong rules ang banal na kasulatan. Kung anong uri pakikisama ng kapatid sa Iglesia ng Buhay sa mga hindi kapananampalataya. At yan po, kaya kabanalan ay yun ang paraan na mabuti, yun ang paraan na hinihingi sa atin ng ating Panginoon Diyos. Na itinuturo po ng banal na kasulatan. Ano po ang katunayang dapat matutunan ng kapatid? Ang kabanalang pakikisama sa kapwa-tao. Talaga, pag sinabing tao, kinakailangan po na merong marapat na pakikipag-ugnayan sa isjis na aklat ng Galacia. Kaya nga samantalang tayo may pagkakataon ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, lalo-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Mga kapatid, makatuwid, wala po restriction ang Biblia tungkol sa tinatawag na paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, lahat ng tao pwede nating gawa ng mabuti. At hindi mo magagawa ng mabuti ang isang tao kung hindi mo siya makakausap, kung hindi mo siya kakilala, kung hindi mo siya makakaugnayan. Makatuwid, hindi po bawal sa atin. Kasi po may religion, minsan, na ang kinakailangan nilang kausap, kamiyembro nila. Pag hindi nila kamiyembro, hindi nila kapatid, hindi nila pwedeng kausapin. Hindi po ganun. Hindi pwede po yun. Sapagkat, sabi ng kasulatan, gumawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalo-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. At yan po ang tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa aklat ng Mateo 5:44 hanggang 47. Pakinggan po natin. At dapat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masama at sa mabubuti. At nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti ng inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga mahiningin ng buwis? At kung ang kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga hintil? Inliwanag po dito ng ating Panginoon Jesucristo na ibigin natin ang ating mga kaaway. Sino po yung kaaway? Kaaway. Hindi mo kapananampalataya, tinatawag pong kaaway yun. Kaya kung ang iyong kaaway ikay magutom, pakain mo. Paano kung ang kaaway mo binubungangaan ka? Ano ang gagawin mo? Suntukin mo? O kaya po napakahirap talaga ng ang kaalib sa loob na IDBCJ, napakadinding pagtitiis. Napakadinding pagtitiis ang ating gagawin. Kaya nga sabi ng Biblia, mabubuhay po tayong tulad ng ating Panginoon. Kapag kung ang inyo lang ikang kaaway, ang inyo lang kapatid ang babatiin ninyo, para kayo mga hintil. Ay sa mga hintil, parang ano yan, yung group by group. Pag yan na hindi mo kalahi, hindi pwedeng kausapin. Ayun po ang ugali ng mga hintil. Mailiwanagan po natin, meron po yung mga tinatawag po yung mga bahagdan ng pakikipag-ugnayan. Sapagkat kung ang kaugnayan mo ay
kapatid. Ngunit nahiwalay sa pananampalataya, ano pa ang saysay na mabuting ugnayan doon? Hindi bali, huwag mo siya maging kaibigan, huwag mo rin namang maging kaaway. Pero sa general rule, yan ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, paano kung ang nakaaway mo ay uri ng tao na humiwalay sa pananampalataya? Paano gagawin? Mga kapatid. Kaya nga meron pakikipag-ugnayang narapat, meron din namang panahon na ikaw ay umalis doon sa ugnayang yun. Mga kapatid, na hindi ang ibig sabihin ay tayo po ay may pananagutan pa sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang mahalaga po dito ay huwag tayong magkasala. Sapagkat meron pong pakikisama na nagiging kasalanan na sa harapan ng Diyos. Unang Korinto 5:9 hanggang 10 ay ganito po ang ating may siguro, mga kapatid. Sinusulat ko sa inyo mula sa aking sulat na huwag kayong makisama sa mga mapakiapit. Tunay nga, hindi ang ibig sabihin ay sa mga mapakiapit sa sanlibutan ito, o ang mahasakim, at mga manglulupig, o sa mga mananamba sa Diyos-Diyusan, sapagkat kung ngayon kinakailangan magsiilis kayo sa sanlibutan. Mga kapatid, niliwanag ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto na meron sinasabi siya na huwag kayo makisama sa masama. Hindi ibig sabihin sa mga masama sa sanlibutan ito. Kasi nga, hindi tayo makakaiwas. Halimbawa, ikaw ay isang negosyante, tendera ka sa palengke. Halimbawa, isa mo kakilala, mananamba sa Diyos-Diyusan. Siya gumagawa ng Diyos-Diyusan. O kaya talagang siya ay masamang tao, kilala mo. Pupunta ngayon kay kapatid nene, pagbilan nga po ng kulang buo sa inyo. At maganda naman yung pakiusap niya, nagbibili siya sa inyo, nakipag-ugnayan sa inyo. Meron kayo tinatawag na business relation dahil nga supplier kayo ng isang tao. Pwede mo sabihin, hindi pwede. Hindi kayo pwedeng pagbilihan ng kulambo sapagkat mananamba ka. Diyos-Diyusan. Hindi pwede yan. Hindi pwede na sabihin mo sa kapwa mo, ay hindi kita pwede makaugnaya. Hindi kita pabibili ng 1 kilong kamote sapagkat ikaw ay hindi ka alim. Mga kapatid, kung magkagayon ikay, kinakailangan magsialis tayo sa sanlibutan sa ang dako ng daigdig. Kaparoroon para sabihin mong wala nagahari kasamaan sa buhay ng tao sa dako na iyong paroroonan. Hindi ba sabihin punta ako sa France, sa UK, sa Amerika, sapagkat doon ay walang karasan, walang korupsyon, walang nangyayari kasamaan. Hindi tayo pwede umalis. Mga kapatid. Kaya nga, dito pinakikita ng ating pag-aaral paano po tayo mapapanatag. At paano tayo hindi magkakasala. Sapagkat ang mabigat po, naniwala ka sa bagay na mabuting ginawa mo, sa bandang huli ang kasalanan ng may iwan sa iyo. Kaya po merong ultimate sacrifice. Isang ultimate sacrifice na gagawin ang ating mga kapatid, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang sarili, sapagkat ang mabigat po yung kasalanan ay maiwan sa iyo at ang kasalanan ng iyon ang magiging dahilan para hindi tayo maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Kaya paano po ang kabanalang paraan ng ugali, pakikisama sa kapwa-tao na itinuturo ng tunay na mga ngaral? 12:21 ng Aklat ng Roma ay ganito po ang nakasulat. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Ang gagamitin po natin, dadaigin natin ng mabuti ang masama. Mga kapatid. Kaya nga, paano ngayon kung meron kang actual engagement na binubunga nga ang ka ng masama? Ano ang gagawin mo? Narinig mo, masakit. May hirapan ang loob mo. Minsan nga, iniisip ko na lang,
Pag ganuunin ng tao, iniisip ko na lang, sira ulo. Pag ikay kumatol sa sira, magiging sira na rin. Kaya napakahirap po ng ating sitwasyon. Mapagalit ka ng masama. Kasi nga po, ang masama, si Satanas. Ang gusto ni Satanas, magalit ka. Ang gusto ni Satanas, magkasala ka. Ang gusto ni Satanas, mahiwalay ka sa katwiran. Sapagkat pag nahiwalay ka sa katwiran, ikaw ang sasama at siya ang mananalo. Isang araw po, nag-report sa akin ng aking tauhan sa construction. Brady ka, nakita na po namin kung sino ang nagnakaw ng cellphone ng ating kasama. Sino ka ako? Yung po ikaw, dinala niyang tao. Ganun ba? Pero wag ka maniwala. Bakit? Kamukhang kamukha po ang cellphone. Yung pong nawala no isang linggo, nung narito siya, dumikit lang siya sa pagtulog, yung din ang cellphone na nawala. Gusto niyo po ikaw, bugbugin na namin. Huwag niyo nga bugbugin. Bakit? Ano ba ang pangalan ng cellphone? Huawei. Kausap ko ako yung mga taga-Huawei. Yung akong cellphone na yun ay 1 milyong cellphone na magkakamuka. Ang ginawa dito sa Pilipinas, sapagkat yun ang pinakamurang cellphone na mayroong Android na pag pinindot mo, makakapaglaro ka ng ML. Magandang klase ka ng cellphone nyo. Ganito ka ako, imbestigahan natin. May code ka ba ng IMI? Na nasa system ng cellphone? Meron po. Hiramin natin yung cellphone. Tingnan mo kung hindi ang code na yan. Nung tingnan mo po yung code, iba nga ang code, hindi nga pala yun. Bakit? Lahat mo kasi ng gusto mag-cellphone, iisa lang ang gusto. Kung hindi Vivo o Huawei, yun ang pinakamura. Yung kaya lang ng bulsa niya, iisa lang ang mukha, 2 klase ng kulay. Isang gold at saka isang itim. Kung nabangag nyo ngayon niya, nung pala hindi pala talaga yun ang cellphone, hindi pinagagalit ka lang. Kaya hindi lahat ng sasabihin sa iyo ng tao na para at laban sa sino man, paniniwalaan mo. Mga kapatid, kaya napakatindi po ng mental control ng isang lingkod ng Diyos tungkol sa pag-a-analyze ng mga bagay na salita at pakipag-ugnayan na maaari makaapekto sa iyong desisyon at pagkatao. Bakit po? Sapagkat si Satanas na masama, ang gusto niya ay kagalitan, ang gusto niya ay kasamaan, ang gusto niya ay kaguluhan, ang gusto po niya ay mahiwalay tayo sa katwiran ng Diyos. Kaya nga po, paano nagdadaigin ang mabuti ng mabuti ang masama? Halimbawa, sa pakipag-ugnayan, una, huwag kang pahihikayat. Huwag kang pahihikayat. Halimbawa, yung pakipag-ugnayan natin sa kapwa o araw ng linggo. Kaya ngayong araw ng linggong ito, may mga kaibigan ko darating galing Maynila. Sabi ko sa kanila, hindi ako pwede ng linggo. Meron kaming community services. Ibibigay na lang ako sa iyo number ng kaibigan ko, si Michael, si Loher, tumawag na lang kayo, i-guide kayo. Pero hindi ko kayo ma-accommodate para gawin yung dati natin pinag-usapan sa ngayon ay araw ng linggo. Ngayon ay oras ng pagsamba, gamitin mo ang gawaing ukol sa Diyos at huwag maapektuhan ang oras ng iyong paglilingkod sa Diyos. Minsan pakipagkapwa-tao dumating sa iyong kaibigan mo, alam mo ikaw, best friend. Matagal na tayo, walang reunion. Kapakaganda ng pagkakataon, isang panahon ay magkita-kita tayo ng ating mga klase. At doon makikita dati mong nililigawan na hindi kayo nagkatuluyan. Napakaganda ngayon. Dito tuwa ka naman. Araw ng linggo. Hindi ka nang asang patuloy. Bakit po? Sapagkat nahikayat ka ng tao for your personal interest, satisfaction, kasiyahan, kaligayahang makita kayo o sa isang business interest na kung saan ay naapektuhan naman ang iyong pananampalataya at paglilingkod. Hindi po masama ang makipag-ugnayan. Ngunit po ang pakipag-ugnayan ay mahihikayat ka sa mali. Yun po ang sinasabi ng kasulatan na huwag, 13:6 hanggang 8 na aklat ng Deuteronomio. Pakinggan po natin. At ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. 13:6 hanggang 8. Kung ang inyong kapatid na lalaki na anak ng iyong ina, ang iyong anak na lalaki o babae, o ang asawa ng iyong sinapupunan, o ang iyong kaibigan na parang iyong sariling kahuluwa, talagang napakalapit siya,
Talagang napakaganda na ugnayan. Very close relationship. Bakit? Yun daw kapatid na lalaki mo, anak ng iyong ina, anak ng lalaki o babae, asawa, kaibigan, na parang iyong sariling kaulo ay humimok sa iyo ng lihim na magsabi, tayo maon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala ninyo ng inyong mga magulang, sa mga Diyos na mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa iyo o malayo sa iyo mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa, ay huwag mong papayagan siya na didinggin siya. Ni huwag mong kahabagan siya ng iyong mata, ni patatawarin, ni ikukubli. Kaya sa Israel po, mabigat pa. Pag niluy natin ang base, sa Israel po, mabigat. Kung di papatayin mo nga, ang iyong kamay ang mangunguna sa kanya upang patayin siya. At pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan. Napakabigat ng rules doon. Pero wala naman, hindi na po ina-apply sa atin. Kapag tayo po spiritual. Sabi po sa atin ay huwag tayo pahihikayat. Boyfriend mo, bakit? Magiging asawa raw ng iyong sinapupunan di mapangasawa mo yan. Kaya nga sa atin po kung nakita niyo yung nakapalit sa Facebook, nakita niyo na yung Facebook hapon. May kinasal po kapag na rin. May pulis, si IDG, umanib. Sila ang nahikayat, hindi yung kapatid ang nahikayat. May dumating na mga koronel, mga mataas na dignitaryo ng police force, yung po sa Cebu, nakaya ng kapatid na yung mabuti niya, na ipakilala, na ipaunawa ang halaga ng pananampalataya na magkaisa sa lahat ng bagay. Hindi ang ating gabay nang nadala. Kaya natutuwa po tayo. Kaya nga sabi ng kapatid, okay yung ganyan. Kahit na linggo-linggo magkasal. sa iba't ibang lugar at sang-ayon sa susunod linggo, meron na naman. Talagang hindi po makikigil ang mga pastor ng IDBCJ na sila ang nakahikayat at hindi po sila ang nahikayat para mahiwalay sa faith. Kapag ganun po, huwag tayong pahihikayat, siya ang hikayatin, Santiago 5:20, kasi nasa iyo mabuti Nasa atin ang katwiran. 5:20 na aklat ng Santiago. Ay alamin ito na nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya ang kinakailangan tayo po ang makahikayat. Ilan ba yung mga dalaga nating kapatid dito? Kapatid na Merly. Yung pang naniligaw sa taga-bangko, tuloy pa ba? O sino-sino? Mga dalaga nating kapatid. Ipakita ko natin mabuti. Ipalagano po natin ng salita. Sabi natin sila, manood kayo ng ating online video. Ano ang iglesia ng sa buhay? Ano ang kabutihan nito? Sa loob ng iglesia ng sa buhay, ano ang kabutihan nito kung sila'y makasama natin sa pananampalataya? Ganun po ang ating katungkulan. Hikayatin ang masama, ang makasalanan sa mga lakad niya. Nagtatakip daw, nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatay, nagtatakip ng karamihang kasalanan. Kaya meron tayong kasalanan, pati kasalanan ay natakpan. Ngayon, alin ang hindi tama o kasalanang pakikisama ng kapatid sa hindi kapananampalataya? Ito po yun. Ikalawang Juan 11:10 hanggang 11. Nakalat na ikalawang Juan 1. Ikalawang Juan 1:10 hanggang 11. Kung sa inyo dumating ang sino man at nidala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag niyo siyang batiin. Sapagkat ang muwabati sa kanya ay naramay sa kanyang masamang gawa. Ito po yung magisunod tayo sa misyon ng masama. Kung ang purpose ay religion, mga kapatid, hihikiyatin tayo o kayo papasok sa ating bahay, huwag daw nating tanggapin. Mga kapatid. Nung araw po dito sa atin may dumating mga kamag-anak ko akanta raw sila doon sa ng aming ina. Hindi nga ako, kumanta kayo sa inyo. Alam na rin ng Diyos na kinantahan nyo nanay ko. Pagkatapos kumante, sa kababasa ng Biblia, mga ngaral, hindi naman niya sarili memorial services yun. Kung ako, sa inyo, doon kayo makipag-ugnayan. Doon kayo makiusap sa Diyos niyo. Huwag dito. Sapagkat yun ang ating rule. Ang ibig sabihin, hindi natin po bibigyan ng panahon
sino man kung usapin ay religious matters. At yan po ay maliwanag sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin. Bawa, isang tao punta sa bahay ni Kabanene. Kabanene, kayo po ay magdadala ng liwanag sa bahay ninyo. Yung lola po namin malinaw ang sagot. Dito po ikay maliwanag na. Doon po ika sa kapitbahay namin, doon madilim Doon po ika kayo pumunta. Doon po maraming lagi nag-aaway Doon laging, doon po ang mga hindi talaga niniwala sa Diyos Dito po ika sa'yo, maliwanag na, doon kayo pumunta. Bakit po? Ano ang reason? Bakit pinaiiwas tayo magkaroon ng kaugnayang pangrelihiyon sa misyon ng masama? Mga kapatid. Ganito po nakasulat, 13 aklat ng Ecclesiastes. Pakinggan po natin at ganito ang pahayag ng nakasulatan. 13. Ang pasimula ng salita ng kanyang bibig ay kamangmanga. E di, mabobobo ka sa inaral mo. Kasi lalabusawin yung paniniwala mo. Ang dalaraw niya ay kamangmanga. E di nabobobo dahil sa ang resulta ay kamangmanga. At ang wakas ng kanyang salita ay makamandag, nakaululan. Sa mandang huli, masisira isip mo. Ba't nga ba ikaw nagkagano? Ba't ba ikaw nagkagano na ang ama ay siya na ring anak? Para ikaw totoo na ang ama ay siya na ring anak. Sa pagkasabi ka ng Biblia, ako at ang ama ay iisa. Di ikaw siya na rin. Ang nakita ikaw sa akin ay nakakita sa Diyos. Sino ba ikaw hinahanap mo ba ng Diyos? Siya na. O di, pag napaliwanagan mo ngayon, nasakit ang ulo mo. Ayon ikaw sa Biblia, bakit niyo ako pinagsisikapang patayin? Akong tao sa inyo nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Halika ang sabi ng Biblia, si Kristo ikay tao lang sa likas na kalagayan. O paano? Ba't ikaw nagkagan? O di natutunan mong si Kristo'y anak ng Diyos sa pasimula. Kaya tinawag na tao, yung nagkatawang tao, nalito ka na yan. Si Kristo may umiiral na, kasama na ng Diyos sa pasimula. Hindi siya tao sa likas na kalagayan. Kapatid, nasira ngayon yung pundasyon ng iyong sinampalatayanan sapagkat yung filosofya ng masama ay nakaabot sa iyo. Kaya tayo po ay malinaw na, good enough na para sa aral na meron tayo. Hindi na para tayo mag-entertain pa. Ngayon, kung gusto po nila ipaliwanagan in a formal pre-debate conference, kaya po natin yan. Sabi ko nga po sa mga INC ministers, pwede kami sa pre-debate conference. Ito ang aming ilalatag na principle ng Iglesia ng Diyos na Buhay, ang bahay ng Diyos, na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ayaw. Ang paniniwala nila, sila din yung Iglesia ng Diyos na Buhay. Hindi na natuloy. Mga kapatid, ganun po. Pag may masama na mamamahan sa inyo, tawagin niyo yung police, mga pastor, para makipag-engage doon sa mga nanggugulo sa pananampalataya. Yan po ang aming tungkulin, mga kapatid. Pero ang kapatid ay hindi na para makibahagi pa sa anumang kaugnayang pangrelihiyon sa mga tao. Ang layunin ay sirain sa akin ang ating principles of faith. Ngayon, yung pong pag-ayon sa barkada, double cuts, kung tawagin, kapatid. Ano ba yung barkada? Dalawa naman ang uri ng barkada Isang mabuti at isang hindi mabuti. Ngayon, kung ang layunin may business purposes, yung tinatawag na kaugnayang pang-ekonomiya, okay po yan. Okay na, sabi nga ni Rizal, sabihin mo ikaw sa akin kung sino ang iyong kasama, ay sabihin ko sa iyo kung sino ka. Mga kapatid, hindi po makaiiwas at tayo hindi makipagkapwa tao. Mga kapatid, ang iniiwasan lang natin, kaya yung pakipagbarkada hindi maayos, umalis, hindi nag-text sa magulang, lagot, tanggal sa eskwela, magmamaynila na sana, na-hold sa pagmamaynila. Gusto pa naman po sa FEU, para Eastern University. Sabihin mo ako sa mga tiyahin mo, napakamahal sa FEU. Sabihin mo kay Lola Bebe, nagkapaaral sa FEU, gaano kabigat, magpaaral sa FEU. Kaya ang problema ay dito lang, nabarkada ka na, hindi ka nagpaalam ng gabilyo. Nasa ka ba ako?
Nung nagpaliwanag, maganda paliwanag. Pinatawag po kami ni Mayor. Sinong Mayor? Major problem? Mayor nga pala. Ang kausap nila. Ngayon, nakita nila si Mayor. Ako pala ni Mayor yung kausap. Nakalimutan na magulang. Na dapat pala, nakakita ng text, kami po kagabihin sapagkat mula sa aming paglaro ng basketball, nagutom kami. Ang sabi ng Mayor, mga anak, kumain muna kayo. Ngayon, naubos ang oras, inaabot ng alas 8. Di nag-aalam ng inyong magulang, yung ina nakatayo sa harapan ng bahay, naghahanap kung kailan darating ang kanyang uniko iho, hanggang ugnayan. At hindi dapat masira tayo doon. Tinuturuan natin ang ating mga kabataan na maging yung disiplina po mahalaga. I-qualify kung sino ang iyong kasama kasi mahalaga yung ugnayan yun. Baka makasama ka sa grupo ng mga adik, grupo ng mga gumagawa ng hindi nararapat. Mga kapatid, mahalaga po na makaiwas ang ating mga kapatid. Sapagkat yung barkada, hindi po masama yan. Ang masama ay ang masamang barkada. Kawikaan 1:10-11, ito po ang nakasulat. Atin po pakinggan at ganito po ang pagtuturo. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Huwag nilang sabihin, sumama ka sa amin. Ito po ang masamang pakisama. Tayo po'y magsibakay sa pagbububo ng dugo. Tayo magkubli ng silo sa walang anumang kadahilanan, sa walang sala. Yan po ang masamang barkada. Talagang huwag po tayo pahihikayan. Mga kapatid, ngayon, kung ang barkada mo, mga basketball player, mga grupo ng magagandang lalaki, okay lang, may notice lang. Mga kapatid. Kung ang barkada mo, business persons, okay lang din. Pero mahalaga din, may rule. Paalam ka sa asawa mo, ganitong oras, uuwi ako. Meron talagang rule ang anumang pakipag-ugnayan. Ang mahalaga po, hindi po tayo mapasama, hindi tayo magkakaroon ng bagay na ang resulta po ay hindi mabuti o likha ng gulo o kaya ay mapariwara po tayo o kaya ay masaalang-alang ang ating kalusugan. Kaya yung may isang grupo minsan ng barkada, nakako minsan ang nasamahan niyang barkada na laging kumakain sa iba't ibang bahay. Nagpakain po kasi saan ka ba ngayon? Naroon po ikaw sa Consuelo. Masarap ang kainan dyan. Yung problema, baka nahili ka sa kain ng kain, baka lumaki katawan mo na gusto. Tataas sa cholesterol mo. Ikaw ay, baka sa huli sabihin ng mga kasama mo, bakit ikaw ay laging kumakain, hindi ka na nagkapakain. Hindi naman tayo magluluto. Ito, patawag kami sa Tagoryo. Magpakain kami sa bahay, baka sabihin, ikaw lang kain ng kain. Buti. Hindi bale, wag lang muna sa piyestahan. Pero sa mga birthday yan, ayos lang. Ngayon, sa inuman, uminom po kayo. Yung itawag na social drinks. Napagod sa trabaho, uminom kayo. Sapagkat pag puro tubig lang ang inom mo. Ay, ganito mo pala mga kapatid, huwag kayo inom ng tubig lamang. Kasi pag nasobrahan kayo sa tubig, mauubos ang sodium content niyo at tatamaan ng kidney niyo. Hindi pala mainam ang uminom ng maraming tubig din. Nakala ko sa 8 glass a day, 8 glasses lang. Sapagkat pag sobrang dami pala, yung sodium, kaya minsan, alam niyo bakit ba nawala sodium ko? Bakit ba minsan ang liver ko o kaya ang kidney ko nagkakatama? Sa kainom po pala ng tubig, tinatamaan din ang kidney. Dahil nalulunod. Merong portion doon na hindi na magkapangsyon. Si Kabalad Junior po, may karamdaman Kabalad Junior Santiago. Kasi sa Taiwan pala, ang trabaho doon ng tao, puro instant noodles, puro maaalak. Parang tinatamaan yung kanyang kidney. Parang nakakaproblema siya sa kalusugan. Pero gayon pa man, kaya po yan. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Gumamit po kayo, patingin kayo sa doktor, then gumamit kayo ng mga alternative therapy. Gamutin nyo rin yung inyong mga sarili. Ang isa po sa gamot ay kayo mismo ang gumamot ng inyong mga sarili.
Palakasin ninyo ang inyong katawan, tulad ng ating mga kapatid na nagkapasalamat. Sa pagkakataong ito, si kapatid na Richilda Mendoza at kapatid na Cornelio Mendoza. Kapatid na Richilda po ay kapasalamat sa mga pagkapala ng Diyos at kalakot din po ang paghingi ng patnubay sa nalapit na operasyon. Kasi lagi siyang niludugo. Pagdudugo po ay resulta rin siguro na ikaw ay anemic din. Ang kinakailangan gawin dito ay operasyon dahil po sa tinatawag na procedure ng mga OB-GYN. Mga kapatid, yan, sakit po, nandyan yan. Hindi nawawala po yan. Minsan, palaboratory ka, makikita mo ang sakit mo. Ano ang sakit mo? Mabilis ang tubok ng iyong puso. Paano papabagalin ang tibok ng iyong puso? Huwag ka masyado masipa. Yung 100% na sipag mo, gawin mo ng 50 lang para bumagal. Huwag ka laging magmadali. Mga kapatid. At may mga pamaraan po na nakatutulong bukod sa tinuturo po ng mga doktor, ay may mga paraan din na makatutulong para tayo po ay mapalakas. Una, humingi tayo sa Diyos, lumakas ang ating kaisipan, at huwag tayong mawala ng pag-asa, at humingi tayo ng tulong tulad ng ating mga kapatid na nagkapasalamat sa pagkakataong ito, kapatid na Richilda Mendoza. Sabi ko nga sa kanya, 2 beses ka na nanganak, di ba na-operahan ka? Ngayon, aalisin lang maliit na bahagi sa iyo, naaalisin sa iyo, bakit matatakot? 2 beses ka na nanganak. Sa iyong panganak, di ba na-operahan ka rin? Laki panganong inalis bata Huwag po kayo magpanghihinaan ng loob, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, narito rin sila kapatid na Emma Rosales. Dahil po sa pasalamat sa Diyos, dahil sa mapayapa at ligtas sa paglalakbay na pauwi sa sariling bayan. Nakarating na siya galing sa Dubai. Si kapatid na Emma Rosales na nasa Lumbang, Lipa City. At ang ating kapatid na Marivic Santos, sumapit po siya sa kanya 57 taong kaarawan. At sa lahat ng mga biyaya at pagliligtas niya sa araw-araw, talagang ganun po, ay inaalala natin ang kaarawan ng ating buhay. Nagkapasalamat natin sa Diyos. Sabi ko nga, Diyos ang nagbibigay ng buhay sa ating paksa. Kaya huwag tayong panghihinaan ng loob tungkol sa mga bagay ng buhay. Kaya mong gumalaw ang buhay, mag-ingat tayo, sundin natin ng malusog na pamumuhay. Ang malusog na pamumuhay, mga kapatid, ay una, mawala sa atin ng stress. Para mawala ng stress, patawarin mo ang lahat na may utang sa iyo. Sabi mo ni Kristo, patawarin po, Panginoon, ang lahat ng may utang sa amin. Gaya naman ang pagkapatawad namin. Patawarin kami sa lahat ng aming utang sa iyo. Gaya naman ang pagkapatawad namin sa lahat ng may utang sa amin. Yung nakagawa sa iyo ng masama, huwag mo nang singilin. Yun po ang ibig sabihin nun. Huwag mong palitan ng masama yung bagay na ginawang masama sa iyo. Let them go. Hayaan na po natin. Yung mga sama ng loob. Yan po ang nagkapa-stress yung daily life natin sa buhay, yung kasalanan ng nagagawa sa atin, ay matuto tayo magpatawad, na magpatawad. At sa gayon, mawawala po sa atin yung hinanakit, yung sama ng loob. At isipin po natin na ang bagay na ito ay ipinahintulot ng Diyos. Yung sakit. Ang term na ginamit ng Biblia, ang sakit. Sakit po, kasama na rin yung karamdaman. Kasi nanghihina loob mo o nag-aalala ka. Sakit, mga problema ng buhay, ay ibinigay sa tao para pagsanayan. Ngayon, ano ang ating sasanayan? Ang ating sasanayan, yung ating mental activity. Kaisipang, yung ating gawaing pangkaisipan. Kaya ito po pakipag-ugnayang ito, kasi kapag na Mary Jane Minjola, ganun po, naghahandog ng pasalamat sa pagsapit din ng kanyang kaarawan. Kaya yung pakipag-ugnayan sa kapwa-tao, kaya po natin yan i-manage. Mga kapatid. Basta ganito lang, pag naapektuhan ka na, at hindi mo na kaya, ang sabi nga, ay tinuturo po ng Biblia
ay ganito. Tutuloy po natin ang ating pag-aaral, mga kapatid. Ngayon, yung barkada, yan, naliwanagan po natin yan. Umibos po tayo dyan, hindi po mabuti para sa atin yan. Yung pong lakad na hindi po makagaganda sa ating pagkatao. Unang Korinto sa 15 hanggang 16. Mga kapatid, ganito po ang nakasulat. Sa aklat ng unang Korinto 6, 15 hanggang 16. 15 hanggang 16. Hindi ba ganyan nalaman ang inyong mga katawan ay mga sangkap ni Kristo? Kukunin ko baga ang mga sangkap ni Kristo at gagawin ko mga sangkap na isang patutot. Huwag nawang mangyari. O hindi ba ganyan nalaman na nakikisama sa patutot ay isang katawan niya? Kapag sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Ano po ang paraan? Paano ngayon? Paano ngayon po? Anak mo na inari mong anak, na naniwala ka na sa pamagitan ng iyong pagkukup at pagmamahal ay makakilala siya ng katotohanan at naging kapatid. Na dumating ang panahon ngayon na ginagawang ka ng masama. Ang tanong, paano ang gagawin mo? Huwag ka nang makisama. Mga kapatid, huwag ka nang makisama. Sapagat hanggang makikisama ay magkakaroon ka ng problemang pangkaisipan. Hanggang nakikisama ka, ay magkakaroon ka ng problema sa pamumuhay at maaari po maka-apekto sa iyong paglilingkod at pananampalataya. Sapagkat mapipigilan ka. Huwag ka lang bigyan ng cellphone. Makasasamba ka ba? sa lugar na iyong kinaroroonan. Kinuha na ng cellphone. Ganun po eh. Hindi mo na maisosolis sa sarili niyang magulang kung nasaan man. Kaya po, imamanage na natin paano tayo makaiiwas. Paraan ng pag-iwas. Mga kapatid, huwag makisama. Meron paraan. Mga kapatid, pwede naman sa kabilang bahay ka lang, sa kabilang apartment, o sa kabilang bayan. Hindi ba lang, huwag lang kayo magkita. Kaya kung nakiusap, tinulungan mo. Dahil anak mo naman. O pamangkin mo, o something na pwede mo naman siya talagang kahabagan. Pero siya ang makiusap para sa benepisyo nais mong gawin. Kaya ang paraan po doon, sa digmaan, ang parang ginagawa po natin diyan, yan ang tinatawag na tactical retreat. Trust muna. Ngayon, kung gusto mo ma-take over, yung positioning, may paraan niya. Mga kapatid. Parang IDBCJ case, di ba? At tactical retreat. Kalaan nung kalaban, kalaan pa nanay ka kami. Sila abogado, meron silang pondo. Inaban ng huli, ubos ang kalaban. Bakit? Nung tinitake over mo na, yung rules of court, yung ground operation, mga kapatid, walang nagawa. Kaya mahalaga po na umiwas. Ngayon, kung kinakailangan mo ng tinatawag tungkol sa properties, tungkol sa positioning, may proseso po yan. Sa pamagitan ng use of force. And the use of force is the last resort. Pag lokare, dalhin mo sa lugar ng mga lokare. Kung ayaw sumunod, i-take over mo yung property gusto mo. I-take over. I-push mo siya doon sa lugar na kinaroroonan at sa lugar na pwede siyang mabuhay ay siya magbigti sa sarili niya, pero hindi ka mabibigti sa kanya. Mga kapatid, mamatay siya sa sarili niyang kasamaan, sa sarili niyang kapabayaan. Mga kapatid, yan po mga problema minsan ng buhay, madaling solusyonan niya. Pero sa kayon, ay ang mga kapatid, kung may mga suliranin sa kanilang negosyo, sa kanilang pakipag-ugnayan sa kapwa-tao, ang mahalaga po doon, atras muna. Mga kapatid, atras muna. At isipin muli kung ano ang mabuting paraan sapagkat hanggang nakikipag-ugnayan kayo sa kapwa, parang kanta yan eh. Magkumpari, pare! Di ba nahuli? Sabi ni pare, I love you. Dahil nahulog ang loob niya doon sa isa't isa. Si Mare, magkumare sila. Sabi ni Mare, I love you.
Bakit? Nahulog ang damdamin niya. Meron pala siyang boyish sa sarili niya. Kaya yung ugnayan po, meron niyang, sabi nga po ng kasabihan, ang mabuting kapitbahay daw may mataas na bakod. Yan ang mabuting kapitbahay. Kahit sa tinatawag na magkakapatid, sa tinatawag na ugnayan. Minsan po, Tagalog, ganito halo-halo. Tara, bahala kasi tatay. Sa bandang huli, pag nagkaasawa yung anak mong panganay at yung anak mong bunso at matapang ang mga napangasawa niya, yun ang magkakagalit. Kaya mahalaga rin po, may barriers ang ugnayan. Merong tinatawag po na rules ang ugnayan. May kani-kanyang direksyon at hangganan ang bawat bagay na kanilang gagawin. At tungkulin dapat gawin sa isa't isa. Pero meron siyang autonomy at sariling pamumuhay at sariling paraan sa kanyang tinatawag na gobyerno, tinatawag na right of self-determination na gawin ang bagay na kanyang gawin. Kaya anak ko kung gusto mo na mag-asawa, dito ka, kung gusto mo mag-asawa na. Sabi nga isang kabay natin, yung kabay natin ikinasal, yung nanay, gusto mo na ikaw magkaapo. Kasi 27 anyos na ikasal kanina, kahapon. Ang pangarap doon ng lola, gusto niya ng magkaapo. Ganun po ang pangarap ng magulang, di ba? Kaya po, ang sinasabi lang nito, gawin niyo ang lahat ng inyong gustong gawin. Malaya kayong gawin ng gusto niyong gawin. Saan kayo kumaroon, ano mang uri ng buhay at pamumuhay ang nais niyong gawin. Ang mahalaga lang, may direksyon. May hangganan ng pangibag-ugnayan. Pagsasama, hindi pwede yan. Kapatid. Pag hindi bubutid, maaapektuhan ng iyong faith, ang iyong paninimpalataya, ang iyong morals, hindi pwede yan. Kapatid. Sapagkat yan po ay pakikipag-ugnayang hindi na sa Diyos, ang nilikha po niya ay kasalanan. Kaya ang payo ni Apostol Pablo sa mga kapatid, umiwas. 5:11 aklat ng unang Korinto, ganito ang nakasulat at ating pong pakinggan. 5, ang talatang 11, at sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kayo naman tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapit, masakim, manamba sa disyusan, mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig, sagay huwag man lamang kayong makisalo. Ikalawa Tesalonica 3:11 hanggang 14 ay meron naman pong ganito pahayag, banal na aklat 3:11 hanggang 14. Kaya hindi naman ang mga bae, tama ba? Tesalonica 3:11 hanggang 14. 3:11 hanggang 14. Hindi. Ikalawang Tesalonica 3:11. Dapat sinusulatan ko nga na huwag kayo makisama sa kayo naman tinatawag na kapatid. Hindi 3:11 yan. Ikalawang Tesalonica, unang Korinto yan. Ikalawang Tesalonica 3:11 hanggang 12, sapagkat aming nabalitaan ng ilan sa inyo nagsisilakad na walang kaayusan, na hindi lamang nagsisigawa kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon ay aming iniutos sa pinamamanhik sa Panginoong Hesukristo sila'y magsigawang may katahimikan at magsikain ang kanilang sariling tinapay. Ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. At kung ang sino man na hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong iyon upang huwag kayong makisama sa kanya nang siya'y mahiya. Kaya mga kapatid, meron talagang retreat rules. Kung magkakaroon ka ng engagement at ikaw ay sasama, mga kapatid, masisira ang iyong pagkatao. Huwag kang makisama, huwag kang makikain, huwag kang makisalo. Mga kapatid. Kaya, ito pong bagay na ito ay ating sinasabi sapagkat very complex procedure po ito. Sa pagitan ng magkakapatid, paano kung hindi kapatid? Ibigin po natin, mahalin natin. Huwag natin gawa ng masama. Ibigin mo ang iyong kaaway. Pero kung kapatid na humiwalay sa Diyos, dadalang ka ng Diyos, hindi pwede po yan. Mga kapatid. Yun po yung ating pinag-uusapan sa bagay na ito
meron pong kabananang paraan ng pakikisama ng kapatid sa IDB, sa hindi ka pananampalataya na itinuturo ng banal na kasulatan. Paano nga kung yung kapatid dati na yun, hindi na ka pananampalataya, tapos gagawin ka parang masama, liwas ka. Hindi na maganda pong makisama. Hindi na po titino. Mga kapatid, ang ugnayan, anumang mabuting iukot, mabuti pa yung hindi kapatid eh. Pwedeng magbago. Pwedeng magsisi. Pero yung tinatawag na kapatid na humiwalay na sa Diyos, makikisalo ka pa, makikisama ka pa. Mga kapatid, hindi na po gaganda. Wala nang pagtino. Hindi nang magpapaulit-ulit na lang. Ang kwento ng kaguluhan ng buhay sapagkat hindi po tayo nanindigan sa tinatawag ultimate sacrifice. Bagamat sila'y mahal natin, ngunit hindi na po gaganda. Hindi na po bubuti pa ang gayong ugnayan, mga kapatid. Kaya sa mga kapatid po natin, mayroong mga experiences na gano'n, yan po ang paraan. Pagpatuloy po natin ang pakipag-ugnayan sa hindi kapatid, gawa natin ng mabuti, pero huwag naman tayo sasama, mga kapatid. Lalo-lalo na kung ikaw lagi magagaso siya. Meron po kasi minsan talaga kinakaibigan ng lahat. May kakilala po ako dito, lumapit sa akin. Isa siya sa pinakamahusay na, kung tawagin ay magandang lalaki dito sa Santa Rosa. Isang negosyante, nagtayo siya ng iba't ibang mga clinic dito sa Nueva Ecija. Mga kapatid, pag pumorma nga talaga makinis sapagkat siya isa sa ang kanyang business dito ay kung meron kang malls, pagandahin ang mukha mo, ayusin ang iyong balat sa kanya kalibili. Isang araw kausap ko, mga ako nangyari. Pare, wala na ikaw kaibigan. At wala na rin ikaw kasal. Nagkaproblema pa ako sa mga ari-arian. Bumagsak ang kanyang pamuhay. Nasaan ka kayo mga kaibigan mo, kainuman mo? Nangawala na lahat. At ako ikaw, gisimula ulit. Babangon ulit. Mag-i-start ulit. Pero natutunan niya, parang si Ho. Naubos ng kaibigan. Dahil minsan po, ganun talaga eh. Pag sigat ka, kilala ka, marami nakikisama sa'yo. Pero pag wala na, unti-unting nawawala. Kaya po, maganda yung sinasabi ng kapatid ko kanina. Tinuturuan ako ng business practices. Manood ka ng Wall Street. Ano nakalagay ka doon? Account, 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 and account. Kung nagtatrabaho ka, tingnan mo yung tinatawag na asset column mo kung nasusulit ba ang paghahanap buhay mo. Baka nauubos lang ang panahon mo, oras mo. Ikaw ang nawawala doon sa iyong pakikipag-ugnayan. Tama eh. Kung makipag-kaibigan ka, kung makapag-create ka ng magandang business, structures ng iyong pamumuhay, okay lang yan. Pero kung nakipag-kumparehan ka, makipag-ugnayan sa libutan, nauubos ang oras mo, nauubos ang panahon mo, nauubos ng palta mo, hindi maganda yan, mga kapatid. Kaya po, maganda rin yung nasabi, tama nga okay ako yung paliwanag mo na yun. Na talaga, hindi tayo makakaiiwas sa pakipag-ugnayan, mga kapatid. Sa buhay natin, ang ating mga anak na babae, kahit ang pinakamabilis na ngayon sabi nga sa isang ministro, Brad, darating dito manugang mo ngayong December. Ang tanong ko, nagkakausap na ba sila? Nagkakita na ba sila ng personal? Hindi pa ika. Paano ikaw dito? Sa Facebook lang. May isa tayo, napalit siguro, baka mag-aasawa raw sa December neto. Paano mo nga nakilala? Sa Facebook po. Pagka ako nakarating at siguruhin mo ayos, huwag niyo nang patagalin. Talagang ganun po, nagkakaasawahan ngayon sa Facebook. Pag-aasawa sa Facebook. Pagkikita sila. Paano? Isang binatang kailanman ay hindi inibig at umibig sa isang dalaga. Kauna-unahan niyang nakilala sa larangan ng pag-ibig. Siguro yun lang sumagot sa kanya. Kaya yun ang kanyang gusto na mag-asawa. Naalaman naman na rin. Kilala po niya yan. Hindi ko na sabihin. Baka sabihin binulugan ko pa ang kanyang pangalan. Pero magkakainin niya. By Facebook. Dahil sa ugnayan. Hindi ba?
Ang katunayan, mga kapatid natin, nagtatago minsan, isang gabi, alas 12, may kausap yung anak ko. Ang lakas ng boses. Sino kaya kausap na yan? May tao ba sa bahay? Wala naman. Kasi nga, yung Facebook, pag meron kang wifi, yung ugnayan, makakausap mo talaga siya. Hindi mo alam kung ano pinag-usapan. Uusapan ba ng leksyon, pagmamahal, pag-ibig, o naglalaro lang sa ML? Hindi mo natin alam yan. Hindi naman po pwede ipakita sa atin. Sila si Sarah, inaabot minsan, lalauna yan. May mga, minsan nangingiti. Sino kaya giningiti? Normal po yan. Hindi natin maano yan. Hindi pwede magsinungaling ang ating mga kapatid na meron silang, nasisihan sila na nakakausap. Yung isang kaibigang lalaki, isang kaibigang babae, mga klase. In the end of the day, sa haba ng kanila ugnayang pang-Facebook, ay maaaring malapit ang kanilang loob. Kainaman lang nga po ng pandemic na ito, malaking bagay din. Malaking bagay sa iba, pero sa iba naman, hindi malaking bagay. Sapagkat negative and positive po ang lahat ng nangyayari. Pero ang sinasabi po natin, mga kapatid, wala pong eksaktong approach kasi magkakaiba po tayo ng problemang panglabas. Pagkipag-ugnayang panglabas. Mga nakakausap natin, nakakarating, magkakaiba po tayo ng approach. Depende po sa kalagayan ng ating kapatid. Pamumuhay ng ating mga kapatid. Pero isang bagay lang po ang ating masabi. Meron pong paraan ng Diyos. Pagsasama ang ating pag-iisip at magkakasala tayo, isakripisyo na po natin na sila hindi natin naging kilala kailanman. Sasama kayo. Pero kung wala naman pong gano'n, okay lang. Kung kayo pang tiisin, okay lang din. Ngayon, kung hindi mo na kayang tiisin, okay lang din. Sapagkat wala namang mawawala. Mga kapatid, kinakailangan po ay tumingin tayo sa salamin. Stress ba ako o hindi? Makita niyo sa sarili niyo. Ako pa nai-stress. Pag kayo po ay nakita niya, medyo parang hindi ako to dati Ako kayong polvo. Ayusin niyo po ang sarili. Inom ng tubig. Mag-relax. At alalahanin niyo yung mga magandang araw ng buhay at lumipat muna ng ibang magpalamig muna. Magpahangin muna. Kaya ganun po ang dapat natin gawin, mga kapatid. Kaya sa huling bahagi po ng ating pagkasino, ang kapatid sa IDB na di may hikayat sa masamang gawain ng mga taong sanglibutan. Yan po ang kapatid na may takot sa Diyos, di sa isa-is na aklat ng kabigaan. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan, nalilinis ang kasamaan. Sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Barkadang magkakasala ka, out. Barkadang bubuti ka sa iyong personal na buhay, pasok yan. Okay yan. Kapatid. Kabigaan 8:13, basahin po natin. Ang pagkatakot sa Panginoon, ipagtanim ang kasamaan. Yan. Kaya kung magkakaroon ka ng mga kaibigan na magiging mayabang ka, alisin daw ang kapalaluan, kahambugan, masamang lakad, at masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Sapagkat ang sa Diyos may tatak, na sa Diyos, ito po yung tatak. 2:19, nakalat na ikalawang Timoteo, dahil may ang matibay na pinagkasaligan ng Diyos, ay ang nananatili na may tatak nito, nakikilan ng Panginoon ang mga kanya. At lumayo, maliwanag po, lumayo sa kalikuan, ang bawat isa na sumasambit lang ng pangalan ng Panginoon. Bakit ang bilin ng Diyos sa kanyang mga lingkod, 14 hanggang 18 na aklat na ikalawang Korinto, huwag kayong makipamatok ng kabilang sa mga di nagsisisampalataya. Sa atin po, maliwanag. Naging tungkulin na yan ng mga kapatid. Kaya kahit nga sa pag-aasawa, hindi pwedeng mag-asawa. Anong talagang hindi mo makakaisa sa pananampalataya. Nasa iyo ang karapatan, umalis Huwag mo ituloy. Kung ikaw ay makikipamatok sa di ka pananampalataya. Sapagkat anong pakikisama mayroon ang katwiran sa kalikuan, anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo mayroon si Kristo kay Belial. Si Kristo po ang hari, ang prinsipe ng liwanag, si Belial ang prinsipe ng kadiliman. Anong bahagi mayroon ng sumasampalataya
sa di sumasampalataya. At anong pakipagkaisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan. Sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, nananahan ako sa kanila, lalakad ako sa kanila, ako'y magiging kanilang Diyos, sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila. Magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi, at kayo'y aking tatanggapin. Ako'y sa inyo magiging ama, at sa akin kayo magiging mga anak, na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Napakaliwanag na po ng ating naunawaan, mga kapatid, yung kabanalang paraan ng pakikisama ng kapatid. Sa IDB, sa mga hindi kapananampalataya, hindi po bawal yan. Hindi po bawal makipag-ugnayan, hindi po bawal makisalo. Mga kapatid, basta gano'n lang po. Kung makisalo man tayo o mapainom man tayo, yung minsan mga kapatid, gano'n eh. Lalo na sa area ng Batangas, mga magipinsan, tayo ikay babaray. Kaya yung kabandapin, minsan nahihirapan doon sa kanilang lugar eh, puro usay barik eh. Yung kakong barik, tigil din yan eh. Sa huli eh. Hindi mo ba kapatid yun, ano? Hindi na po kayo umiinom, ano? Bakit? Ayaw na lumala ang diabetes. Bakit? Hindi ka maiiwas sa uminom. Pupunta kaibigan, may dala-dala. Gin, o ano. Yung pong konti. Pag ano pala, dumarami rin eh. Kailan nagiging konti ang konti? Yan ang sibadaros sa araw. Ang dami ka akong Red Horse dyan. Tingin mo na ako inom. Kasi mali yung resulta ng ECG mo. Ang resulta ng ECG mo, parang ECG ni Kabalin na Ruben Santiago. Minamana mo. Mali ka ako yung ECG na yan. Ulitin mo. Ayaw na yung ECG, 2D, ko na lang. Kasi minsan pag tumatanda po tayo, kaya po, hindi natin alam eh, pag nagpa-check eh, hindi ito yung ano mo. Yung may cholesterol ka pala. Kahit na maingat ka, meron kang genetic inheritance sa magulang. Na-inherit din minsan yung sakit ng magulang. Hindi mo alam na meron kang gano'n. Kaya po, walang, ang masabi po natin ay mag-ingat po tayo, tingnan natin yung ating kalusugan, at sa gayon ay mabuti na, masarap din naman mabuhay po ng walang sakit. Mga kapatid, masarap din po manatili sa atin ang lakas, yung tinatawag longevity. Masarap din yung longevity, yung mahabang buhay na masaya. Nakita mo yung apo mo, anak mo, pinagsisikapan mo, nakikita po nila. Nakapaglilingkod ka sa Diyos na mapayapa at maayos. At tulad ng ating kapatid na Richilda Mendoza, kapatid na Cornelio, mga kapatid, yan po ay napaka-simple operation. Yung operasyon na simple lang yan. Kasi nga, naayos na yung dugo eh. Kaya yung isa rin sa nasabi po natin sa paraan ng kalusugan, maingatan natin ating katawan habang tayo bata pa. Mga kapatid, uminom tayo ng tubig, ng maayos, wag puro soft drinks. Sabi ko minsan anak ko, ay puro ka Coke. Sarap ka ng Coke. Pag uminom kayo ka eh, talagang, sabi nga isang kapatid, bakit baka ako daming daladal ng Coke? Ikang anak ko si Jacob eh, para daw napuputo na nalamunan niya. Para daw nagdidikit ang nalamunan niya na. Dahil sa hindi nakakain na ng Coke. Kain namin ng Coke. Ang problema lang, bakit ba nung nagbiyahe kami, ihi ka na ihi? Nasa express ay, dito ikaw, yung tubig, ako ikay naiihi. Ikay ihi mo lang. Baka magkasakit ka sa bato. Kung nagkasakit ka sa bato, dahil hindi ka nag-iinom ng tubig, masama rin naman ang puro inom. Nabasa ko po yan. Yung sobrang inom ng tubig, masama rin, sapagkat nalulunod ng bato mo. Makikita mo bakit yung nagkakasakit, nalulunod ng bato mo. Ganun pala yun. Kaya po, pag-iingat ng kalusugan, kailangan yan. Ang ating kabanda rin silta, bali walang operasyon yan. Bali wala po yan. Marami pong procedure. Kung marami kang pera, pwede laser lang yan eh. Diba, 200,000. Takas sa Makati Med. Yung dahil lang yan eh. Pag yun ang natitanggal eh. Ngayon, yung regular operation, medyo mas matagal ng konti.
Kaya mas mahirap po yung nasesarya na. Kapatid na Kobe, kapatid na Kayla, mga anak po ni kapatid na Richie din, 2 beses yun na cesarean eh. Para yung kapatid ko, si kapatid na Carmen, 3 beses nang nasesaryan. Tigilan mo na ka, kuya. Eh kung hindi po namin sinabihan eh. Gusto pa rin mga anak eh. Mga anak pa uli eh. Kaya yung simple operation, wala po eh. Saglit lang eh. Very simple lang. Doktor yan. Kaya hindi dapat na alalahaning tubusan ng ating kapatid. At mahalaga naman yung medicine procedure. Pero mahalaga pa rin palakas ng kalusugan. Sinakabad na Emma, kailan po uli kayo babalik sa Dubai? Malamig po sa Dubai, ano po? Minsan ay mainit na panahon. Nandun kasi ating mga kapatid. At sila po ay nagkapasalamat. Hindi na po ba kayo na-quarantine sa ano? Kapatid na Rubina, gusto umuwi eh. May problema, uwi ka sila dito, 15 days. Kung darating sila ng December, eh di naka-quarantine din ng buong December. Hindi makaka-uwi. At binabalita po ng World Health Organization, ang pandemic is not yet over. Hindi masusolusyon ng vaccine ang pandemic. Yan po ang sinasabi nila. Sapagkat meron silang pag-aaral lalo pang lumalakas. At lumalakas. Kaya parang hindi nababalik ang lahat sa dating bagay, magno-normal. Kahit pinipilit ng gobyerno magno-normal, pero hindi po tayo nakasisiguro. Gayun pa man, isang bagay po ang ating naisiguro. Tuloy ang buhay. Hindi ba hindi tumuloy ang buhay? 57 po kayo ngayon, sa isang taon, 58 kayo. Mahalaga, masaya kayo, payapa, take your medicine. Ganun po talaga eh. Ako, narami rin po akong iniinom eh. Ang problema ko sa mata. Sabi ng Dr. Laksamana, kung lahat ika ng pasyente tulad mo, galing ng doktor eh, saan ika ganyan ang lahat ng pasyente? Bakit po ka ako doon? Ito ika ang result. Konti na lang ang nahitirang problema doon sa mata. Yan problema. Bakit po ka ako nagkakaroon ng photophobia? It's a natural. Natural na kayo. Minsan nagkakaphobia ka sa lights. Mga kapatid. Ngayon, hindi na iiwasan yun kasi yung ininom mong gamot, yung ginagamot mo, pwede may side effect yun. Mga kapatid. Pero normal na lang yan. Ang ibig sabihin, huwag ka mag-aalala kung meron kang ibang nararamdaman sa kabila na ikaw ay nagme-medication. Mga kapatid. Bakit mahalaga? Nasa iyo hininga mo. Nasa iyo buhay mo. Pag inalis na ng Diyos yan, wala ka na rin magagawa. Mga kapatid. Kaya lakasin po natin ang ating kalooban. Magpasalamat tayo sa Diyos sa biyaya na Kanyang ibinigay. Katulad ng ating kapatid na Mary Jane, sa kanyang karawan, may nakaraang December 2 po. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito ay pumarito po kayo sa bisa ng karapatan. Pinagkatiwala ng Diyos sa Kanyang mga mangaral na kinakasangkapan, tanggapin po ninyo ang basbas ng Kanyang pagkapala. Hintayin natin. Ilang minutes? Ayan. Ano na? Ayan na. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Hilingap nawa ng Panginoon ang Kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Ito pong ating panalangin mga kapatid, tayo po sama-sama. Tumindig at tayo po ay mananalangin. Panginoon namin Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Mulit-muli po, sa pagkakataon pong ito ay nagpapaabot po kami sa iyong dakilang kaitaasan ng aming taos sa pusong pasasalamat. Dahil po sa liwanag ng iyong mga salita na minsan pa'y ipinakilala ko po sa bawat iya sa amin. Paano namin may papanuto ang aming pagdala ng buhay sa aming pakipag-ugnayan sa sanlibutang ito. Dakilang Ama, sa magitan po nito'y matalanawa sa aklat ng kasaysayan ng aming mga buhay. Sa pitak ng aming mga kaisipan ng iyong mga aral at ito'y aming malakaran. Habang pinauutang mo po kami ng buhay at mga kalakasan. Dakilang Ama, ikaw ang Diyos ng langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Yamang naliwanagan ng mata ng aming mga puso ang kahalagahan ng banal na pagkakatawag mo sa bawat iya sa amin.
ang aming pakiusap dakilang Amay, dito mo na po sana panatilihin ang bawat iya sa amin sa matyagang pagkapatuloy ng aming mga pananampalataya. Anumang hirap na aming harapin, pagsubok ng buhay na aming tiisin. Sapagkat sa buhay na ito'y dumarating sa amin ng mga sakit, ang iba't ibang mga problema ng buhay, problemang pangsangbahayan, problemang panglipunan, problema ng aming paghahanap buhay, at iba't ibang mga bagay na pakipag-ugnayan namin sa daigdig na ito na batbat ng kaguluhan at kasamaan. Ngunit sa iyo pong dakilang kapangyarihan at magagawa, ay sa iyo po namin inilalaya ang aming buong pagtitiwala na kami ay iyong gabayan at tulungan sa landas ng kapalaran at makapanatili kaming maglilingkod sa iyo habang pinauutang po kami ng buhay at mga kalakasan. Dakilang Ama, tulungan mo po ang bawat iya sa amin sa pagakbang ng aming mga paa sa landas ng kapalaran, ay ilayo po kami sa mga tukso, sa mga panganib na maaaring kuminsala ng aming buhay at pagkatao, ng aming pananampalataya at paglilingkod, ng aming espiritu at ng aming kaluluwa, ay manatili po nabubuhay sa pananampalataya, matibay, na nababaon, nataglay ang mapalad at pag-asa. At sa buhay na ito, anuman ang bagay na dumating sa bawat iya sa amin, ay mananatili kami maglilingkod sa iyo hanggang doon sa oras ng aming mga kamatayan. Dakilang Ama, sa oras na ito, narito po ang iyong mga anak na naghahain ng pasalamat dahil lang po sa kalagayan na kanilang idinudulog sa iyo sa oras na ito. Ang mabuting bagay na ipinagkaloob mo sa mag-asawa naming kapatid na Richilda at kapatid na Cornelio Mendoza, at sa kabila po ng kanilang pakikiusap na maging matagumpay ang kakaharaping operasyon ng aming kapatid na Richilda. Bagamat ito po, operasyong ito ay malayo sa kamatayan, ngunit ang lahat ng bagay ay sa iyo po namin inalalaga. Ang buong pagtitiwala na magaan, na payapa, at matagumpay na malampasan at matugunan na rin ang mga doktor na siyang mangasiwa para mapagaling sa magitan ng iyong kapangyarihan ang aming minamahal na kapatid. At sa gayon ay makasama namin palaging masiglang maglilingkod sa iyo at pupuri sa iyong banal na harapan. Dakilang Ama, kayo na rin po ang aming kapatid na Emma Rosales, matagumpay na pagbabalik sa bansang aming sinilangan. Kasama ang kanyang mahal sa buhay. Ang mga anak ay patuloy mo po silang pagpalain at gabayan sa kanilang pamumuhay at kalagayan. Bigyan po ng katiwasayan ang kanilang buong sangbahayan sa loob at labas ng kanilang tahanan, sa dako ng kanilang mga dakong kanilang pinaroroonan. Ang aming kapatid na Mary Jane Menjola, ang aming kapatid na Marivic Santos, na sa oras na ito ay kabahagi rin po na iniaali po nila ang sa pusong pasalamat sa pagsapit ng kanilang kaarawan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng buhay at ng lakas at ng lahat ng mga bagay. At ang aming pong pakiusap, dakilang Ama, pagpalain po sila sa kanilang kalagayan. Biyayaan ng maligayang kaarawan ng buhay at ang bawat sandali namin po ilalagay sa daigdig na ito. Sapagkat inihalalo po kami ng kaharian ng mga saserdote. Mga saserdote mag-aalay ng mga haig ukol sa Espiritu. Ariin pong isang kabanalan at kaluguran sa iyong banal na kaitaas ng aming mga pag-aalay. At ito po'y matala sa aklat ng kasaysayan ng aming mga buhay upang sa tuwi-tuwi na ay hindi mawawala sa silong ng langit ang mga tinig ng pagpuri at pasasalamat at pagkilala sa iyong dakilang kapangyarihan. Maasa kami, Panginoon, na dinidinig ko po ang aming mga pakiusap sa iba't ibang kahilingan ng iyong mga anak. Maasa kami mula sa lukulukan ng iyong awa ay sinasabo ko po ang maraming pagkapala. Ang lahat ng itihinihiling po namin sa pangalan ni Jesus, aming dakilang tagapagligtas. Amen.
sa aking mga kamay, managing bunga ng pag-ibig at pananampalataya ng bawat isa sa amin. Lobin mo po sana ito'y maganit lamang po ng mundo kapang asiwaran sa lalong kaya kilalaganap ng iyong mga banal na makatulan upang makatawag po po, Panginoon, ng mga lalaki at babaeng makasama po na pupurit dadakila sa iyong kapanal-banal na Panginoon. Panginoon aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, lubos po ang aming pagtitiwala. Nang sa lating ito, gayon din ang mga nakayanang handog ng anak mo nagpasalamat sa hapong ito ay naging isang masarap na samiyong nakalulugod sa iyong kailangan. Magsilbing pantakit na rin po sa aming mga nagawang pagkulang at mga pagkakamali upang manahin naman po namin ang pinapangakong buhay na walang Amen. Panginoon aming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Hindi po namin makalimutan ang dalangin sa iyo kami yung mga anak na kinakasangkapan sa dakilang gawain niyo. Naway pagkakalooban niyo po sana kami, Panginoon, ng mga pagkakakita ang kasangayan lamang po ng iyong banal na kalooban upang ang mga bahagi po nito ay magamit sa pagtupad sa mga tungkulin niatang mo sa aming mga buhay. Lahat po ito ay aming nihiling at pinasasalamatan sa tanging pangalan at karapatan ng aming mananakop na si Kristo Jesus. Amen. Doxology ang mga kapatid. Sa bisa ng karapatan, may pinagkatiwala ng Diyos sa kanyang kinakasangkapang mga bangaran, naway tanggapin natin ang wala hanggang pag-ibig na sa mga sumasamang langit, ang kanyang biyaya, pagliligtas, kapayapaan, pag-ibig, at ang pakikilakip ng kanyang banal na Espiritu na maghari sa ating mga puso mula ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, yung mga awit po nyo, ito kayo, magsimula na kayo mag-record, then pwede natin submit para pagdating ng ating January 1st pasalamat, ay maiayos po ng team ang program ng pasalamat, yung mga awit na iyan.